Muling magtutuos na naman ang magkapatid pero magkaribal na koponan at walang iba kundi ang Creamline at Chocomucho sa kanilang mahalagang laban. Ang Creamline at Chocomucho na kamakailan lang ay nagharap sa isang nakaka-intense na All-Filipino final sa harap ng isang malaki at naghihiyawang crowd at magtatapat muli para sa unang pagkakataon sa Premier Volleyball League Reinforced Conference sa Sabado na paniguradong magiging pigil hininga na naman na bakbakan. Ang dalawang koponan ay parehong kulang sa manlalaro dahil sa commitment sa Alas Pilipinas at ang iba naman ay na-injured. Ang laban na magaganap sa alas 5 ng hapon ay mahalaga para sa parehong koponan habang pumapaloob sila patungo sa quarterfinals na may 3 laro pa sa crossover round. Ang Creamline na kasalukuyang nakatali sa ika-4 na pwesto kasama ang Cheritigo na may 4 na panalo at 2 talong record at kailangan ng panalo upang palakasin ang kanilang posisyon sa top 8. At sa kabilang banda, ang Chocomucho na nasa ika-9 na pwesto na may 2 panalo at 4 na talong record ay sila ang desperadong nangangailangan ng tagumpay upang buhayin ang kanilang koponan. Base sa stats, nangunguna ang Creamline sa kanilang atake na may 33.2% success rate. Sa tulong yan ni MG at Stanton na pasok sa top 10 best spikers. Habang magiging malaking hamon naman ito para sa Chocomucho dahil nasa pang-10 pwesto sila na may 26.73% success rate. Kaya kailangan nilang makipagsabayan sa Creamline upang makagawa ng puntos. Pero kung nasa kondisyon pa rin si Mendres, maaaring pwede siyang maging kaagapay ni Zoe Fake at sa ibang Titan sa atake. Pagdating naman sa net defense, mas lamang lang ng kaunti ang Chocomucho na may 1.92 average by set habang sumunod naman ang Creamline na may 1.76 average by set. At pasok naman dyan ang galing ni Madayag na nasa pang-10 sa best blockers. Pero kailangan pa rin magsanib puwersa ng Flying Titans upang pigilan ang mga atake ng Creamline na nangunguna sa pwesto. At pagdating naman sa best servers, nasa pang-4 sa pwesto ang Creamline na may 1.04 average by set, habang ang Chocomucho ay nangungulelat sa ika-9 sa pwesto na may 0.80 average by set. At si Negrito ang lethal weapon pagdating sa pagsiserve para sa Creamline na nasa pang-3 pwesto habang si Zoe Fake naman ay nasa pang-9 sa pwesto sa best server. Sa digging naman, maaasahan ng Creamline sina Pons at Atienza na magkasunod na nasa pang-6 at pang-7. At ang kupo ng Creamline ay nasa pang-5 pwesto na may 12.24 average by set. Habang ang Chocomucho ay si Tang Ponce lamang ang maaasahan at ang Chocomucho ay nasa pang-8 sa pwesto na may 11.36 average by set. At napaka-crucial ng mga digging, kaya kailangang masabayan ito ng Flying Titans. Pagdating naman sa playmaker, nangunguna pa rin si Negrito sa best setter, habang si Wong ay nasa pang-9 sa pwesto. At pumapangalawa ang Creamline habang ang Chocomucho ay nasa pang-10 sa pwesto. Talagang ang layo ng lamang, kaya palakasan na lang ng diskarte at fighting spirit pagdating sa laro. Sa best receive naman, maaasahan pa rin ng Cool Smashers ang serbisyo ni Pons na batak sa Beach Valley na pumapangalawa sa pwesto. Kaya nangunguna ang kupo ng Creamline na may 38.63% efficiency, habang ang Chocomucho ay nasa pang-10 sa pwesto na may 30.75% efficiency. At bukod kay Erica Stanton, nasa pang-5 sa best scorer at nakapagtala ng 139 points. Di rin siya pababayaan ni Pons na nasa pang-12 sa pwesto. Mas lamang man kung makikita natin ang Creamline sa stats, pero kailan lang din naman bumabawi ang Chocomucho at nakapag-adjust sa kakulangan nila sa players. At ngayon, may bago ng alas si Coach Dante sa pamamagitan ni Mean Mendres. Baka pwedeng mabago at bumaliktad pa ang takbo ng bakbakan. Natalo nga nito ang Cheritigo sa loob ng 5 sets. Pero gayon pa man, matalo man nila ang Creamline, paniguradong pasok pa rin ang Creamline sa quarterfinals. Ang mga kupunan ay haharap din sa malalaking hamon dahil sa pagkawala ng mga pangunahing manlalaro. Ang commitment ng Alas Pilipinas team sa mga international na eksibisyon ay nangangahulugan na patuloy na maglalaro ang Creamline nang wala ang star player nila na si Gemma Galanza. Pero may iniinda rin na injury sina Tots at Alyssa. Gayon din, wala rin ang dynamic duo na si Cici Rondina at ang top middle blocker na si Cherry Nunag para naman sa Chocomucho. Kaya mas kaabang-abang ang laban. Yun nga lang, ang tanong, maliligwak kaya ang Chocomucho o maliligtas nila ang kupunan?
At yan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Sulat yan. Lililit! Ay, hindi naman isabi. A picture. Saan ka? Nasaan ka ngayon? Nasa Japan ako. Charot. Hello. Miss na kita.